Isa ang Holy Week o Semana Santa sa pinakamalagang okasyon para sa mga mananampalataya dahil sa panahon ito nagtitipon-tipon ng bawat pamilya at komunidad upang magdilay-nilay at higit sa lahat alalahanin ang pagpapakasangkit ng Panginoong Jesucristo para sa sanlibutan. Narito ang ilang mga tradisyon sa Pilipinas na ang mga iyon ay sinasabuhay tuwing Semana Santa. Una, ang Linggo ng Palaspas. Ang Linggo ng Palaspas, kilala rin bilang Palm Sunday, ay isang mahalagang pagdiriwang ng mga Kristiyano. Sa Linggo ng Palaspas, ginugunita ang pagbabalik-tanaw sa pagpasok na Jesus sa Jerusalem bago ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Pasko, ang pinakamalaking pista ng mga Hudyo sa buong taon. Libang taon nagpupunta sa Jerusalem upang magpasalamat sa Diyos dahil pinalaya ang mga ninuno nila sa pangailipin ng mga Ehipsyo. Si Jesus na Mesiyas ang nagpasimula ng kwento. Si Zacarias na propeta ang nangulang isang hari ng mga Hudyo ang parating sakay ng isang asno. Mesiyas! Bilang mga katanawat ni Kristo ay naglalakad patungo sa apat na sulok ng bayan upang basbasan ng mga dekoradong palaspas. Sa bawat sulok, humihinto sila sa harap ng isang pansamantalang bahay tuluyan na tinatawag na Galilea, kung saan ang mga batang nakasuotang anghel ay kumakanta ng Latin na Hosanna Filio David. Sa mga simbahan sa Pilipinas, ang Linggo ng Palaspas ay isang makulay at masiglang pagdiriwang. Bago ang misa, ang mga deboto ay nagtitipon-tipon sa labas ng simbahan na may dala-dala mga palaspas. Ang mga palaspas na ito ay karaniwang ginagawa mula sa sanga ng niyog o iba't ibang uri ng dahon na may iba't ibang uri ng pagkakaayos batay sa lokal na kultura at tradisyon. Pasyon ni Jesucristo. Isa itong paraan kung saan pinapaalalahanan ang mga mananampalataya na magsisi para sa kanilang mga kasalanan habang nagmumuni-muni sa buhay ni Jesucristo o bago siya pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Si Jesus na buong sinay, nagagalaw, walang-walang, may tubig at natuwalya. Mabugasan ang paan ng mahalagang niya. Bubuhatin ni Jesus ang krus. Ang bagal-bagal mo. Ako ay alagad mo, Ama. Salamat sa krus na ito na ibinigay niyo sa pagtubos sa mga tao. Lalapit ang isang baka sa pariseo na nakapalibot kay Jesus at iaabot niya ang isang karatula na ilalagay sa krus. Lalakad si Jesus.
opisyal ng krus, sina Hestas at Dimas. Magkakatinginan sina Jesus at Maria. Lalakad si Jesus. Kung hindi mo ang pinalaki ng tao, dito ang aking dito. Madara pa si Jesus sa ikalawang paghahanap. Makikita ang sundalo si Simon. Simon po, Simon Sereno. Ako po'y tutulong lamang sapagkat wala po pagkakasala. Lalakad at tutulong si Simon. Tutulungan ni Simon si Jesus sa pagbuhat ng krus. Susubukang lumapit ni Veronica kay Jesus at dala niya ang puting tela. Ipapahid ni Veronica ang tela sa mukha ni Jesus. Bisan ako na may pusong masaya. Panginoon, pahintulutan niyo ipahid ko sa inyong mukha. Kahapit-hapit. Lalakad si Jesus. Madarama si Jesus sa ikatlong pagkakataon. Pagkakatayin ng bato si Jesus ng mga tao, sundalo at Pariseo. Ating mga mangyarian, halat po tayo sa inyong kapatungan. Narito na po tayo sa Kalbaryo. Ang pagpako kay Jesus sa krus. Marahang itatayo ng mga senturion ang krus kung saan nakabago si Jesus. Ibahin ang iyong templo at tunawin ang mga pako. Ipakita mo ang mga pangyarihan ka, Jesus Nazaret! Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Mesiya, ang Hari ng Israel, at anak ni David, at higit pa daw kay Solomon. Nasaan ang iyong kaimpunan? Niligtas mo ang iba, ngunit hindi mo niligtas ang iyong sarili. Lalapit sina Maria, Magdalena at Juan sa paanan ng krus at titingala kay Jesus. Jesus, aking anak, naririto ang iyong inay umiibig sa iyo. Sa kasalukuyan, ang sinakulo ay sinasagawa pa rin sa iba't ibang parte ng bansa at nananatiling isang tradisyong buhay na buhay. Ang apat, penitensya. Ang penitensya ay isang panata ng mga Pilipinong Kristiyano na naniniwala sa pagpapakasakit at pagtitiis bilang sakripisyo sa panahon ng Semana Santa. Iba't ibang paraan ang ginagawa para maipakita ang pagsisisi sa mga kasalanan ng tao. Mula sa simpleng pagtitiis ng hindi pagkain at pagpapasarap o pag-aayuno hanggang sa pagpapako sa krus para tularan ang ginagawang pagpapakasakit ni Jesus. Pinagmulan. Noong unang panahon, kilala sa tawag na penitente o nagsisisi ang Kristiyanong nagbabalik loob sa pamamagitan
Noong mga Kristiyanong pagkakasakitan ang kanilang sarili, pero isa itong gawain personal at pribado, at may layunin itong patayin ang mga kagnanasan ng laman, hanggang sa makita sa pinadaan ng talim ang likod at saka hinahampas. Panglima, bisita iglesia. Ano nga ba ang bisita iglesia? Tuwing sumasapit ang mahal na araw ay kalikot-kanan din ang pagdalaw ng mga mananampalataya sa simbahan. Pero lingid sa iba'y hindi naman talaga alam kung ano ang tunay na diwa at hulugan nito. Nagsimula ang bisita iglesia sa Pilipinas noong 1950 na dinala ng mga Agustinian missionaries sa bansa. Ang bisita iglesia ay pagdalaw at pagdarasal sa pitong magkaibang simbahan. Sinasagawa ito tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo. Isa itong paraan at nakagawian ng paraan ng mga Katolikong mananampalataya para gunitain at isabuhay ang panahon ng Kwaresma o mahal na araw bilang pakikiisa na rin at pagbibigay parangal sa naging sakripisyo ni Jesucristo. Pang-anim, salubong. Ang salubong ang pagtatanghal o ritual tuwing buhang liwayway ng linggo ng pagkabuhay na nagtatagpo sa pagtatagpo ng imahe ni Kristo at ni Birhen Maria. Nagsisimula ito sa dalawang magkahiwalay na prosesyon ng imahe ni Kristo na susundan ng kalalakihan. At ng imahe ng Birhen na susundan ng kababaihan. Nagtatakbo ang dalawang prosesyon at dalawang karosa sa pagpapakaharap ng simbahan. Sa ritual ng salubong, ang imahe ng Birhen ay karaniwang nakalagay sa ilalim ng isang arko at may talungbong na itim na belo. Isang batang nakabihis anghel ang unti-unting binababa ng lupit o tali mula sa isang mataas na lugar upang tanggalin ang belo ng Birhen. Ang yugto ng pag-alis ng belo ay tinatawag ding tagit. Sinusundan ito ng masinggabang tugtog ng kampana at itutuloy ang prosesyon ng mga imahe ni Kristo at ang Birhen papunta sa loob ng simbahan upang Victor Brillantes bilang si Jesus, Amber Tresene bilang si Birhen Maria, Sayang Marquez bilang si Jose, Jasmine Tiglang Awa bilang si Magdalena, Sofia Guedo Cruz bilang si Veronica, Achilles Pardo at Mark Aaron Pacua bilang mga sundalo o centurion, Yumi Berharata, Lexi Fernandez at Liza Balhaja bilang mga anghel, David Nepto bilang pari Simon, Aljik Agapito bilang bata, Super Gonzales bilang si Caiphas at Arias, Army Atendido at Lord Stephen Herrera bilang mga pariseo, Jan Dukaya bilang Dima, Regine Faltao bilang Hestas, Kitty Naganyo at Pierre Legaspi bilang mga penitente, Mika Saira